Miss Barbie Porteza, abay tila baga pinaringgan si Mr. David Licauco at tinawag na time. Let's talk about this one dahil hanggang sa ngayon ay kalat na kalat pa rin sa social media platform ang ilan sa mga naging statement ni Mr. David Licauco patungkol sa usapin ng pag-aasawa. Si David Licauco ay nagbubukas sa posibilidad ng pag-aasawa sa mga susunod na taon. Ayon sa ulat, sa edad na 31 taong gulang ay sumasagi na din sa isipan ni David Licauco ang pag-aasawa. Nangangahulugan ito na ang kasalukuyan niyang iniisip kung kailan at paano niya susunggaban ang susunod na yugto ng buhay mula sa pagiging aktor tungo sa pagiging pamilya. Sa edad na 31, nasa yugto na si David kung saan marami ng kasamang responsibilidad, personal na pag-unlad, career builds, at pagbuo ng stable na pundasyon para sa pamilya. Natural lang na pumasok ang ideya ng pag-asawa bilang bahagi ng adulting process. Bilang artista at napapanahon ng kanyang pangalan, ang pag-asawa ni David ay tiyak na magiging usap-usapan. May positibong epekto ito na nagbibigay ng imahe ng mature, stable, at commitment ready star. Pero, maaari ding dagdag pressure kapag naging married life na, lalo't aktibo pa ang career ni Mr. David. Para kay David, magiging mahalaga ang balancing pagpili ng tamang timing kapag ready na emotionally at career-wise. Para sa mga mas batang tagahanga, magandang representasyon si David ng taong nag-iingat at nagpapahalaga sa commitment kahit subject siya sa karaniwang pasok pa ba sarado ang tao sa pag-ibig, narrative ng showbiz. At mukhang delikado siya sa pagsasama kung oras na talaga. Positibo itong modelo. Hindi basta-basta nagpapakasal, pinag-iisipan ng mabuti. So, sa isang interview din, netong si Miss Barbie Porteza, na tila baga meron po siyang sinabing statement na talaga namang mas lalong nagpalala sa mga isipin ng mga Barda fans. Sa tila baga si Mr. David Licauco ang siyang pinatutungkulan nito. Panoorin natin ito. Pero, ito, okay. Ay, makasal. Pero, ito, okay. Ay, makasal. Aking pagkakaunawa sa video clip na ito, sinabi niya doon na he stand but he torpe. Parang ganon, diba? So, ito po ay isa sa mga video clip na hango doon sa interview niya or doon po sa kanilang pagpo-promote ng kanilang teleserye na Beauty Empire. So, dahil po dito, humango po ito or umani ito ng iba't ibang reaction mula sa mga netizen. Alam natin, si Mr. David Licauco kasi, he's a type of a person na very nonchalant talaga siya. Diba? Talagang ano siya, NR, no reaction siya sa mga bagay-bagay. At alam, sabi nga ni Miss Barbie Porteza doon sa kanyang interview with Miss Tony Gonzaga, kasi habang pinanonood ko siya doon is kina-absorb ko lahat ng sinasabi niya. Sinabi doon ni Miss Barbie Porteza na may mga nakakasama siya ngayon na mga guy na talaga naman masasabi mo na sobrang inaalagaan siya at nararamdaman talaga niya na nagkikare talaga sa kanya. And if you remember, one of the interview at Mr. David Licauco said na he really care for Miss Barbie Porteza. Sabi ni Barbie, may mga chance daw na nararamdaman niya talaga na may something pero ayaw umamin. At hindi niya alam kung kailan niya madidistinguish na talagang yun na yun yung panliligaw na nagaganap. Ibig sabihin, sinasabi ng mga netizen na itong si Mr. David Licauco ang tinutukoy ni Miss Barbie Porteza na napaka-torpe. Diba? Parang ando na sa harapan mo pero hindi mo pa ma-express talaga yung tunay na nararamdaman mo para dun sa girl, diba? Kaya naman medyo si Miss Barbie rin medyo talagang nakikiramdam pa ang isang Barbie Porteza. Tapos ito pa, panoorin niyo si Miss Kaylin Alcantara. Siya ba talaga Siya ba talaga Ano ba tayo? Bakit pinagdablang siya? Anong oras na siya? Ba talaga Sa sobrang pagiging close ni Miss Barbie Porteza and Miss Kaylin Alcantara, may mga napag-uusapan din silang personal at alam nating lahat yan. Si Miss Kaylin din na isa sa mga susi ng love life nitong si Miss Barbie Porteza at Mr. David Licauco. Kaya naman ang dami po talagang sobrang nilab itong si Kaylin dahil isa siya sa mga nagbubuko dito kay Miss Barbie Porteza. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dyan? Mag-comment kayo sa comment section. At ngayon naman, ay magbasa tayo ng mga reaction ninyo towards dun po sa reaction po ninyo sa ating last update. Unahin natin si Miss Yani Robles. Kay Tony, ang sabi ni Barbie, single, tapos sabi niya single na slide, tapos pareho silang private ang sagot. Kaya read between the lines, wait na, see tayo. Wait and see tayo, sabi niya. Sabi ni Miss Milagros, sana Barda magkatuluyan at pakasalan ni David dahil sila'y sadyang pinagtagpo ng langit. Actually po, totoo yan kasi dapat you know how to read between the lines. Doon pa lang po sa mga lines na ginagamit po nila, talagang mahahalata mo na Sabi ni Miss Tessie, Tess, they are both in cinema.
So, support na lang rin natin si Barbie. Congratulations, Barbie. Ang galing mo sa Beauty Empire. Bravo. Sabi ni Miss Yani, correct analyze kung marunong din yung jumping kaagad sa conclusion. Sabi ni Miss Arlinda, napakagaling na vlogger ni Miss Taras. Legit talaga mga sinasabi niya. Di gaya ni Jim Mapanira, hindi marunong mag-analyze. Ayan. Salamat, ma'am, si Arlinda, ha. At na-appreciate niyo po yung ating pong mga analyzation, yung mga pag-report po sa inyo ng mga facts and opinions po with regards to this. Kasi syempre, ang dami na kasing nagbablog patungkol sa kanila. Kaso nga lang, imbis na parang i-build up nila yung love team na Barda, mga sinisiraan pa. Pwede ka naman magsalita ng mga truth about them. Pero yung to the point na parang sinisiraan mo na yung pagkatao nila na hindi mo naman sila personal na kilala. Parang that's really a big no-no. Sabi ni Miss Lorena Bronzal, galing na umarte na ni Pambansang Ginoo. Simula sila naging love team ni Binibini. Tama, ang Pambansang Ginoo kay Binibini siya naging madali ang buhay. Which is true. Totoo po yan. Talagang masasabi natin na nagsimula si Mr. David Licauco na hindi naman talaga siya ganun kagaling kumarte. Kaya nga, ang dami po nagkikritics po dyan kay kay Mr. David. Pero, talagang napursige siya dahil kay Miss Barbie. Sabi ni Miss Helen, good AM Miss Tarets, you're such a smart lady. I like the way you give reaction and advices because you do comprehend and explain better what you hear and read. Unlike Jim, he's good in denying the true meaning on what he's supposed to react. I don't know if he is really supporters of Barda. Come to think of it, he's Barda bloggers and supporters as well. And yet, he keeps on saying words that are against the relationship between Barbie and David. Is his sources reliable and true enough to be trusted? Supporters are confused of what and who to believe because of post feedbacks. Thank you, Miss Areds. Take care and be safe. Love you much. God bless. Ayan. Thank you, Ma'am si Helen Villanueva for the trust. Ayan. So, kasi minsan ko na napanood si Jim Barda and then exactly, meron nga siya mga negatibong reaction. And kung like for example, may mga nakikita siya or naririnig, hearsay pa lang. Wala pang facts, wala pang konkreto at resibo, pero nagja-jump na siya into conclusion. Kaya nga po yung tungkol po dun sa kay Miss Alexandria ba yun? Nag-ano tayo noon, talagang naghanap tayo ng mga evidence sa makapagsasabing magkarelasyon sila. Wala naman po talagang maiturong resibo, diba? So anong paniniwalaan mo dun? Sabi ni Miss Anel Constantino, totoo po yung Miss Tarets, then bakit ba need natin laging panghimasukan ng personal life nila? Hindi naman siguro excuse ang pagiging celebrity o normal na tao. Same lang naman yon. Laging mag-may komento ang mga nega. Hindi natin pwede sila pangunahan sa mga gusto nila, which is true. Kahit sabihin na natin na mga public figure po sila, is hindi po tayo pwedeng manghimasok sa magiging desisyon nila sa buhay. Sabi ni Mr. Anthony, okay lang mabash si David, kinakaya niya, wag lang si Barbie niya. Magaling siya, no? Best actor nga siya eh. Di siya sure, Romin, basta wait and see. Oo naman, 30 years old si Bibi. Yes, tama. Miss Darrets, you're intelligent. Ayan, thank you Mr. Anthony Habihan. Ayan, salamat po Talagang nakakataba po ng puso, diba? Sabi po naman po ng ilang mga comments, sabi ni Miss Estrelita, yes Miss Darrets, you are true in your opinion. Walang pakeme, masarap makinig. Thank you po. Lahat ng analyzation mo was true. You're so positive in your all opinions. I like it. I love Barda. And to David, you know how to answer that every question. There were the one and the viewers to think about the real score between you and the one who. I believe that you're planning your future for your coming family. Kudos, David. That's the right decision of a good man. Which is true talaga. Kasi hindi talaga lahat ng mga lalaki ay naniniwala sa tinatawag na marriage. No, commitment. Kasi forever na commitment mo yan once na pumasok ka dyan. Pero si David, inihahanda niya yung sarili niya. Which means naniniwala talaga siya sa tinatawag na commitment and marriage. Kasi hindi talaga lahat ng tao, di lahat ng mga lalaki, pinagpaplanuhan yan. Pero siya, talagang sumasagi na sa isipan niya na meron siyang plano, meron siyang konkretong plano para sa kanyang future. Kasi lahat ng mga ginagawa niya ngayon for the future ng kanyang pamilya, diba? Hindi yung pamilya not his parents, but of course, yung magiging makakasama niya for the rest of his life. And for the last comment, sabi po ng isa pang viewer natin, sabi ni Ma'am si Nancy, wag na pong gano'n na hindi tayo mag-support natin ng solo hero ng Barda. Si Barbie nga, di ba iba din ang partner? Kasi nga, artista sila eh. Kahit sino pwede sila i-partner. Local man, international man, pinaghihiwalay. At iba pang partner nila para lalo silang mahusay sa artista. Ganyan yon. Sana, lawakan natin ang mga pangunawa sa kanila. Huwag na sana maging basher yung ibang Barda dahil sa ibang partner nila. Maging masaya na lang tayo sa personal natin. Huwag na umasa sa Barda na siya ang happens natin via
lang libangan, hindi para maging, diktahan. Ang gusto natin para sa kanila, yung ayaw na ninyo, ang isa sa kabarda, pwede naman magpahinga muna, balik na lang ulit pag may project ang barda. Ayan, so naiintindihan ko po yung sinasabi ni Ma'am Shinancy, no? Parang sinasabi niya na, kung hindi nyo, like for example, hindi nyo gusto yung kasama na partner ni Miss Barbie Forteza, pwede naman po na nasa inyong mga kamay, no? Nasa inyong mga desisyon kung gusto nyo supportahan pa din. Ganon din kay David Licauco. Tama siya, sabi niya, kung ayaw nyo panoorin, di mo nyo panoorin, mag yung supportahan, balik na lang kayo kapag meron na silang panibagong proyekto together, diba? Pero, wag naman to the point na magiging tayo, mga bashers tayo po nila, diba? Kasi once in a blue moon or once in a lifetime, or minsan sa buhay po natin, is napasaya nila tayo, diba? Sa mga projects nila, sa lahat ng mga ipinakita nila sa pre-TV, sa social media man yan. Kasi nag-i-inspirasyon din sila ng marami, kaya hindi rin po nila deserve na yung mismong supporters pa nila ang nagbabash po sa kanila. Diba? Napakasakit po nun. So, salamat po sa inyong mga komento ha. Nakaka-enjoy na magbasa ng mga comments ninyo sa comment section at nakaka-inspire. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!